Magandang araw mga kasari-sari. Kamusta na po kayo? Kamusta po ang inyong buhay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, magkukwento ako sa inyo ng isa sa napagdaanan ko noong ako ay may asawa. Masasabi kong ako ay medyo may kadamutan, o di ba? O, wag niyo muna kayong magtaas ng kilay mga kasari. Ikukwento ko muna sa iyo bakit ako naging ganito ha. Sa totoo lang, ang aking napangasawa ay may ugaling one day millionaire. Ganun po siya. Ako, lumaki ako sa mahirap na buhay. Pero yung nanay ko dahil masipag, kaya kahit papano medyo umunlad yung aming buhay. Kaya bago ako ikasal, ang aming buhay ay medyo maganda na. O, ganun yung aking buhay nung ako'y maliit pa. Hanggang sa nagdalaga, hanggang sa naging maayos ang buhay namin nung ako'y dalaga na. Nung ako'y nag-asawa na, ang aking napangasawa ay mahirap lang din syempre. O, di ba? Pero may ugali kasi siyang one day millionaire. Ano ba yung one day millionaire? Ito yung pagkasweldo, pagkatanggap ng sweldo ha. Gusto kumain sa labas agad. Hindi mo pa nababudget yung sweldo. Gusto niya gastusin na. Kung baga, hindi niya iniisip yung bukas. Ang iniisip niya yung ngayon. Hindi niya iniisip yung magiging future. Kung may maiipon ba kami. Kung may mga bayarin ba kami dapat unahin. Wala yun sa kanya. Basta ang iniisip niya pagkasweldo, natanggap niya yung pera. Ang una niya sasabihin, kakain siya ng masarap. Gusto niya sa labas, mamamasyal siya. So, ganon mga kasari. Pero ako dahil nakita ko sa nanay ko na hindi ganon, na ang pera ay mahirap kitain, ang laging nasa isip ko pagkatanggap ng sweldo, bago pa yan sumayad sa mga kamay ko ha, bago pa sa sahod, bago pa darating yung sweldo, nakalista na lahat yung aking mga babayaran. O, ganon ako pinalaki ng nanay ko. Yun ang nakita ko sa kanya, na dapat unahin mo na yung expenses sa bahay, mga utang na yan, kung ano-ano, tapos kung ano yung matira, dapat yun ang pagkakasyahin para wala kang sakit sa ulo. So, ganon. Pero kabaliktaran ng napangasawa ko. Pero dahil ako ay natuto sa nanay ko, na kaya naging ganon ako, madamot. Diba? Pagkasweldo, siguro sabihin na nating naging malihim ako. Isa yan sa naging ugali ko. Naging malihim ako sa asawa ko. At saka talagang hindi ko sinasabi sa kanya ang aking mga desisyon. Yung desisyon na ito, desisyon ko na ito ay ikinabuti naman namin. Bakit? Dahil nga ang ugali niya ay one day millionaire. So, kapag ganon yung asawa mo, hindi mo siya pwedeng pakiusapan na, ay, saka na lang yan kakain, ay, ganito. Hindi, kasi ang mindset niya, mayroon pa naman siyang trabaho. O, diba? Ganon yung mindset niya. Saka na ganyan-ganyan. Ako hindi. Ang iniisip ko, may anak kami. Paano yung anak ko? Paano pag nagkasakit kami? Kasi nga, naranasan ko na. Kaya, kung ikaw ay may asawa na ganyan yung attitude, ikaw babae, makakapag-isip ka na dapat may gawin ka. Hindi kasi pwedeng magsunod-sunuran ka sa kanya. Kasi lalo na kung pamilyado ka, tapos ubos-ubos biyaya, bukas nakatunganga ka. O, di ba? Kasabihan yan, pero totoo yan mga kasari. So, doon ako nagsimulang masasabi nating naging madamot. Bakit? Kasi pagkasweldo ng pagkasweldo, binibigay niya sa akin, kahit payslip binibigay niya sa akin nung time na yun. Kunwari lang naman, ang sinahod niya ay 3,000. Syempre ng mga panahon na yun, ganun pa naman talaga yung minimum. So, ang ginagawa ko, nakalista na lahat, mga babayarin, mga bibilhin ko, nakalagay na yan doon. Pero unang-una sa papel na nakalagay sa akin, may savings ako. So, hindi niya alam. O, kunwari, 3,000 yung sinahod niya. Kunwari 3,000 yung sinahod niya. So, nagtatago kagad ako ng 300. Depende naman yung sa sinasahod niya. Pag medyo malaki yung sahod niya, malaki rin yung tinatago ko. Pagka medyo maliit, nagtatago rin ako ng maliit. So, hindi niya alam yun. Nagtatago ako ng 300. Hindi ako nagsasabi sa kanya. Tapos, binibili ko yung mga unang mga pangangailangan. Pilit kong pinagkakasya, inuuna ko yung mga bayarin namin. Since hindi naman ako mahilig mangutang-utang ng kung ano-ano talaga. So, ang problema ko lang that time, ang tubig, ilaw, at saka boarding house namin. So, yun lang yung problema ko. At saka syempre yung gatas at saka gamit ng anak ko. Yun ang pinakauna kong binibili.
So, yung savings na 300 na yun, hindi ko pinapaalam sa kanya yun. So, ganun ang nangyayari mga kasari. Hindi niya alam na nag-iipon ako ng paunti-unti. Hanggang sa one time, nagkasakit siya. Ito na ngayon, nagkasakit siya. Grabing karigkig, grabing panginginig niya. Talagang ramdam mo talaga yung trangkaso niya na sobrang taas, nanginginig siya. So, sabi ko sa kanya, magpa-check up siya. Unang sagot niya, paano ako magpapa-check up? Wala tayong pera. O, di ba? So, papasok na naman yun. Dapat may ipon tayo. So, ganun kahalaga na dapat may ipon talaga tayo, di ba? Ay, kita mo nangyari sa kanya, nagkasakit siya. O, sabi ko magpa-check up, magpa-doktor siya. O, anong sagot niya? Walang pera. O, yun ang nangyayari sa ating mga mahihirap. Yun talaga yung buhay natin. Gusto mong magpa-check up pero wala kang pera. O, kaya ang sagot ko sa kanya, ikaw lang walang pera, ako may pera ako. So, yun ang buhay namin, kasari. O, dinala ko siya sa doktor, pina-check up ko siya, binili ko yung gamot niya. Nagtaka siya ngayon, saan daw ako kumuha ng pera. So, nakikita ninyo, kung hindi ako nag-ipon, paano ko siya papacheck up? Kung hindi ako nag-ipon, paano ko mabibili yung mga gamot niya? Ay, kasi 'di ba? One day millionaire siya. So, ikaw, pag may asawa ka na, ikaw babae, matuto kang makiramdam. Matuto kang alamin yung dapat mong gawin. Magkaroon ka ng idea. Ano ba yung gagawin mo na hindi niya dapat malaman. O, ako, madamot talaga ako. Kasi kung hindi ako naging madamot, matagal na siyang namatay. Kasi wala siyang pampacheck up. Kasi grabe ng panginginig ng katawan niya. O, di ba? Ang dami niyang gamot na dapat kong bilhin. O, paano kung hindi ako naging madamot? Naging matalino sa pag-impok. Bagamat hindi malaki yung naging impok namin, sakto lang na naubos niya para gumaling siya. O, di ba? O, saan kami kukuha ng pera pampacheck up kung sakaling hindi ako natutong magkupit sa sarili naming pera. Kaya kayong mga may asawa diyan, mga nanay diyan, kapag alam niyo na ang asawa ninyo ay ganyan, one day millionaire, dapat may gawin ka. Huwag kang basta-basta na uuo lang sa lahat ng mga ginagawa niya, kasi pagdating ng panahon, baka may mangyari na hindi mo inaasahan, wala kayong ipon. Sa totoo lang, hindi masama na kapag bagong sweldo, ganyan, o kaya may mga okasyon, gumastos pa minsan-minsan. Pero kung nagiging kasanayan mo na siya, nakada sahod mo, bibili ka ng ganito, gagastos ka ng ganito, tapos kakarampot lang yung sahod mo, paano kung may emergency kayo? Paano kung may biglang nagkaroon ng problema? Wala kang madudukot. O, diba, kagaya ng sa akin. Sa totoo lang, nangyari yun mga kasari. Malayo kami parehas sa bawat kamag-anak namin. Kumbaga siya, malayo siya sa side niya. Ako, malayo din ako sa side namin. Kami lang talaga yung namuhay. Paano kung nung time na yun, hindi ako natutong magkupit sa sarili naming pera? Hindi ako natutong magdamot, o diba? O kahit anong term ang itawag ninyo. Pero para sa akin, tama yung ginawa ko. Paano kung hindi ko yung ginawa? O, diba? O, nanigas na lang siya sa isang tabi dahil wala kaming pampacheck up. O, ganun yung ibig kong sabihin mga kasari. Minsan may mga ginagawa tayo na sa tingin ng iba hindi maganda. Pero para sa akin, kung hindi dahil sa akin, hindi ko siya mapapacheck up. Baka tumigas na lang siya sa isang tabi dahil wala kaming pera. Kasi yun talaga yung buhay nating mahihirap. Pag wala kang pera, hindi mo madadala sa ospital yung iyong mahal sa buhay. Paano mo dadalahin? Ultimo pamasahe. Wala kang madudukot. Kasi nung time na yun, maliit pa yung anak namin, wala syempre akong trabaho kasi nag-aalaga ako sa anak namin. Parang ang anak namin nun mahigit pa lang 1 taon. O, paano ka makakapagtrabaho nun? So, ganun mga kasari. Kaya talagang alam ko tama yung ginawa ko. Kasi kung hindi ko yun ginawa, sa palagay ninyo, anong mangyayari, diba? Alangan naman yung problema, iyakan ko lang. O, may magagawa ba yung pag-iyak ko? O, diba? So, ganun ko tinatak sa isip ko na mahalaga talaga yung magkaroon ka ng kahit pa kunti-kunti. Actually, hindi naman siya ipon Parang sa akin kasi, inisip ko lang yung time na yun baka magkaroon kami ng emergency.
O nagkatotoo nga. At saka syempre pag may anak ka, lagi yung anak mong iniisip mo pambili ng gatas, ng kung ano-ano. Kaya pilit akong nagtatabi ng pera kahit pa konti-konti. Pero malaki ang naitulong. So sa mga may asawa diyan, nasa sa inyo naman yan. Kung may ganyan din kayong style, ako kasi yun ang naging style ko, nasa sa inyo naman yan. Sa totoo lang, siyempre pangit talaga yung naglilihim ka sa asawa mo, pero mas pangit naman kung pagdating ng emergency wala kang nadukot, o diba? Kung sinunod ko lang yung gusto ng asawa ko na panay bili lang ng bili, hindi ako nagtipid. Kaya sa mga nanay dyan, kung may parehas kayong ugali sa akin, pero hindi ko naman ini-encourage yung iba na magkaroon ng ugaling parehas sa akin. Pero syempre, pag nanay ka, mas importante sa yung anak mo. Minsan natututo ka ng mga pamamaraan na sa tingin ng iba ay hindi maganda. Pero para sa'yo tama yun, kasi para yun sa mahal mo sa buhay, di ba? Sa totoo lang, nung nangyari yun mga kasari, yung ganong sitwasyon namin, doon ako nag-umpisa na maglihim lalo sa kanya tungkol sa pera. Kasi alam ko, hindi ko siya maaasahan pagdating sa pera kasi all out siya. So, nadala ko yun hanggang sa lumaki ng anak ko, tapos nagtrabaho na ako, nagtitipid ako, nag-ipon ako ng pera na hindi niya nalalaman. Kasi para sa akin, parang ayaw niya na mag-ipon kami. Hindi mo siya makakausap sa ganun. Kasi nga, panay labas lang labas ang pera. Tapos yung pumapasok, napakaliit. Minsan, mas malaki pa yung inilalabas kaysa sa ipinapasok na pera. Ibig sabihin, marami kaming utang. So, yun ang nangyari. Kaya nung nagkatrabaho na ako, hindi ko sinabi sa kanya na nag-iipon ako. Ito, hindi ko in-encourage kayong mga babae ha. Pero, dahil wala akong trabaho noon, isa sa nilagay ko sa isip ko, paano kung maghiwalay kami tapos siya lang yung may trabaho tapos wala akong pera. Tapos malayo ako sa pamilya ko kasi nasa Dasmariñas kami Cavite, tapos yung pamilya ko nandito sa Palawan. So, hindi pa uso yung mga cellphone noon. May cellphone pero napakamahal pa ng cellphone noon. So, yun ang tumatak sa isip ko, paano pag nag-away kami, magkahiwalay kami, wala akong pera, saan ako pupunta? So, isa yun sa naging way ko. Sa totoo lang, hindi pa nangyayari yung hiwalayan namin mga kasari. Nasa isip ko na yan, na magiging kawawa ako pag naghiwalay kami kasi wala akong trabaho that time. Kaya nag-isip ako na kailangan kong mag-ipon ng pera mula sa sarili niyang kita, magtipid nang hindi niya nalalaman, para pag nagka-emergency ako, magka-problema ako, mayroon akong madudukot at makakauwi ako dito sa amin sa Palawan. So, kayo mga babae ha, na may mga ganyang asawa. So, hindi ko kayo ni-encourage na gawin nyo yung ginawa ko ha. Kasi malay natin, iba naman yung asawa ninyo, mabait naman yung asawa ninyo. Ako kasi, hindi pa nangyayari yung problema, ginagawan ko na ng paraan para hindi ako magkaroon ng sakit sa ulo na pag nandyan na yung problema, hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, yun ang naging way ko. Hindi pa nangyayari, gumagawa ako ng paraan ng hindi niya alam. So, nagtatago talaga ako ng pera. So, ganun mga kasari. Kaya nung naghiwalay kami, may trabaho naman ako. Naghiwalay kami, hindi niya alam na may malaki akong ipon. Kasi nga, pera ko naman yun, pinagtrabahuan ko naman yun. At sa totoo lang, halos lahat naman ng kinita ko, nakinabang din naman siya. Kasi nung time na yun, bago kami naghiwalay, ako na lang ang may trabaho, siya wala na siyang trabaho. Halos mahigit 2 taon din siya na walang trabaho. So ako lang ang nagtatrabaho at sa akin siya nakaasa. So ganun mga kasari. Kapag ganyan yung nangyayari, ikaw babae, maging matatag ka sa desisyon mo. Tsaka, hindi lahat ng mga desisyon mo sa buhay dapat na ipinaalam. Ito ay personal kong experience kaya ako nagkaganito kasi sa bagay, may kanya-kanya naman tayong problema. So, nasa sa inyo na yan kung paano nyo solusyonan. So, ako kasi, gano'n yung naging solusyon ko sa problema ko, na hindi ako mahilig mang-bother ng ibang tao, manghiram ng pera sa kanila ganyan. So, yun yung way ko para pag nagkaroon ako ng problema, mayroon akong pang-uwi dito sa amin sa Palawan dahil barko pa noon, dahil ang eroplano noon ay napakamahal pa. So, ganon yung ginawa ko mga kasari. Kaya, siguro naging matatag na rin ako, ganon, sa dami ng pinagdaanan ko, tapos yung pinaranas pa ng aking asawa na sumakabilang bahay na ngayon. So, kayong mga nanay,
nasa sa inyo yan. Sabi ko nga, maging matatag kayo para sa anak ninyo. Sa akin kasi, yung nilagay ko sa isip ko yung ginagawa ko para sa anak ko. At saka hindi ako mahilig magkwento sa mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako madramang tao. So sa sarili ko lang, gumagawa ako ng paraan na lusutan yung problema ko. At saka hindi ako nagkukwento sa nanay ko noon, sa pamilya ko. Kasi ang laging nasa isip ko, pinasok ko yan, lulusutan ko yan. Buntot ko, hila ko, problema ko, re-resolbahin ko. So ganun yung mindset ko mga kasari. Kaya siguro pinatatag na lang din ako ng panahon. Kaya kayong mga nanay dyan na wala pang problema, gawan nyo na ng paraan, ng solusyon. Pero hindi ko kayo ini-encourage na gayahin nyo ako. Sa akin, ipinapakita ko lang sa inyo, ipinapaalam ko lang sa inyo kung ano yung ginawa ko. Kaya hindi ako masyadong sobrang sakit sa akin na kasi 'di ba yung ibang mga babae pag naghiwalay silang mag-asawa, sobrang sakit sa kanila kasi bukod sa naghiwalay na wala siyang pera, saan siya pupunta? Kaya minsan yung ibang mga babae kahit na sinasaktan na ng mga lalaki, hindi pa makaalis sa kanilang asawa. Pero ako, hindi ako papayag ng ganun, 'di ba? Sabi ko nga, hindi pa nangyayari ang problema, pero marami na akong nakitang ganyan, kaya ginawan ko na ng paraan. Kaya pag sinabi kong aalis ako, makikipaghiwalay ako, pinanindigan ko kasi alam ko meron akong pera. Hindi ko kailangang umasa sa kanya. So, ganun yun mga kasari-saritis mindset, no? Di ba? Sa mga natauhan dyan, nangiti sa aking kwento at yung iba ay nakakuha ng lesson. Sana magkaroon din kayo ng idea sa mga may problema at saka yung dinaranas na ganito. Pag may dinaranas kayo at napapansin nyo sa asawa nyo na ganyan na yung asawa nyo, paunti-unti gumawa ka na ng aksyon, ha? Maging madamot ka rin kasari kagaya ko. So thank you sa mga nanood at sa mga nagsubaybay sa aking karanasan, di ba? Medyo nakakatawa siya pero totoo yan na nangyayari talaga yan. So mga kasari, please like at saka subscribe na rin po sa aking maliit na channel para may matutunan kayo, na syempre magkaroon kayo ng idea sa buhay-buhay nating mga mahihirap at saka sa mga dumaranas ng ganitong problema, magka-idea kayo sa kung ano ang gagawin ninyo. At sa mga hindi pa dumaranas nito, ngayon pa lang, nasa sa inyo yan, di ba? Ang buhay naman natin ay may kanya-kanya tayong pasanin. So thank you muli sa lahat ng mga nanood at sumubaybay sa akin, nagtiyagang panoorin at pakinggan ang aking kwento. So ito ang inyong pambansang tindera, ang ati tintin ninyo. Mag-iingat kayong palagi mga kasari.